guys! Welcome back to my channel, and for today's video guys ay tuturuan ko na naman kayo guys tungkol sa Tin ID kasi marami pa rin nagtatanong tungkol doon. So this video po para po sa mga gustong kumuha ng Tin ID or ito ang tinatawag na digital Tin ID, no? Kasi kapag pumila pa po kayo sa labas ng talagang offline na Tin ID ay matatagalan po kayo. So, kung gusto nyo po ng simple lang na paraan or may patient naman kayong maghintay, ay subukan nyo tong Orus Digital Tin ID nila. So, maraming paraan guys para mag-apply dun sa Tin ID, no? Kasi may isa akong sinubukan na tinatawag nilang 1904 form, BIR form 1904. Pero guys, yun yung para sa mga dati, old version kasi yung dati ng Orus. So, kung gusto nyo lang guys masigurado, pwede kayo guys pumunta sa website ng e-service. Ituturo ko na lang sa inyo guys mamaya. Kaya guys, tapusin nyo tong video na to kasi marami po kayong matutunan and para matanggap nyo na din yung Tin ID nyo or ma-print nyo na din yung Tin ID nyo. So guys, bago tayo magsimula, don't forget to subscribe to my channel, and kung gusto nyo guys na marami pang ganitong video, subscribe na guys, and you can see my other tutorials naman po sa aking playlist and sa aking channel. So visit nyo lang yun guys kung may kailangan kayong gustong matutunan or may kailangan kayong gawin tungkol sa mga government IDs man yan or anything man na kailangan nyo, ay visit nyo sa aking channel and makikita nyo po doon. So, let's start na guys! So guys, bago tayo magsimula ay guys, ini-encourage ko kayo guys, or kung gusto niyo lang naman guys ay mag-membership na po kayo sa aking YouTube channel para po updated po kayo sa mga latest na tutorial ko, vlogs, or anything po about sa my YouTube channel ko po. So, you can check my membership po. May link po ako dyan sa aking description. I-click nyo lang po yan guys. And my tutorial naman po ang YouTube sa inyo kung paano po mag-membership sa aking YouTube channel. Para guys, kapag nag-premiere man ako or anything man na gagawin ko sa aking YouTube channel ay updated po kayo at makikita nyo po yun agad-agad. So, yun lang guys. I-start natin ang ating video. So, yung tinatawag kong S19, ay, hindi ko alam kung yung S1904 ba yun. Basta, ang mag-fill up ako dati ng BIR form 1904. Ito yung dating old na ginagawa dati sa pagkuha ng Tin ID. Pero dahil naglabas nga ng update version ng BIR ng S1904 na mas madali isa sa old version, ay kasi yung old version guys is kailangan nyo pa guys ipaprint yung form nila. So, ilalagay ko na lang guys yung example, no? Para malaman ninyo kung ano nga ba yung sa 1904. Kasi yung 1904 na form is parehas lang naman sila ng Orus, ng registration. Pero updated version lang siya. So, kapag gusto nyo ng old, medyo matatagalan siguro kayo doon. Mas matagal doon. So, i-recommend ko na lang sa inyo guys ay mag-register na lang kayo sa Orus, sa update version nila. So, guys, kapag gagawa kayo guys ng Tin ID, dapat sundin nyo po itong tips na mahalaga. Kasi, in my experience po, ako po ay natanggap ko na po ang akin digital lang naman guys. Digital Tin ID ko. And ginupit ko na din siya guys. And i-eliminate ko na lang, diba? Para ibibigay mo na lang. Sakaling natanggap mo na din yung sa'yo. So, ang gagawin guys, kapag mag-register kayo guys, ay dapat ang gagamitin yung email ay hindi na dating na-rejected na email. Kasi in my experience po, na-rejected po ako ng 4 na beses po ata or 5 beses dahil po sa mga maling ginawa ko sa pag-fill up ng form. So, yung step 1 natin guys is dapat
ano yun eh, may nakalagay sa dulong may 98 eh. Basta kapag may first time po kayo, ay pinutin nyo lang po yung may number 98. Ayan, basta yung may number 98. Lagay ko na lang din dito para makita nyo. And kapag mag-register kayo guys, kailangan guys yung email is active. Kasi guys, pag hindi active, hindi nyo po marireceive yung i-verify yung email. So guys, no, kapag may email kayo, meron pong isi-send ang ORUS email ng email na i-verify ninyo ang email ninyo. Kasi pag hindi nyo guys na verify, hindi po kayo magpo-proceed sa isa pang form nila. So step 2 form yun. So guys, kapag kailangan guys lagi yung i-check ang inyong email, araw-araw man yan, kung ilang days man yan guys, i-check nyo lang yung email nyo guys na active email kung saan nyo nilagay yung register ninyo. So example, yung email ko, nasa description naman yung email ko, yun yung ilalagay ko kasi yun yung active na email ko. So understand guys, no? Dapat guys, ang ilalagay yung email is active. At hindi sa kapitbahay mang email yan. Kung sakaling may kakilala naman kayong may email, pero dapat guys, check yun araw-araw. Recommend ko sa inyo guys na gumawa na lang kayo kaysa umasa pa kayo sa ibang email, diba? So, pag na-verify nyo na yung email guys, meron ng step 2 dun, no? Yung information ng address ninyo. Ibig sabihin, kung ano po ang nasa government ID ninyo na address, yun po ang ilalagay. So, example po sa akin is yung e-fill ID ko or yung temporary ng national ID. Kasi guys, yung national ID ko ay 3 years na ko nang hinihintay, pero naglabas po ang government ng isang e-fill ID. Meron ako guys tutorial, no, kung nag-register na kayo sa kanilang website tungkol sa national ID, kung natanggap nyo na ang message na PSA na nakalagay na yung if yung national ID o yung e-fill ID niyo ay okay na, panoorin nyo guys yung tutorial ko about sa pag-appointment. Kasi guys, pag hindi kayo nag-appointment, hindi niyo po makukuha yung e-fill ID niyo. So guys, scroll down nyo na po ang aking channel at makikita nyo po ang tutorial ko doon tungkol sa e-fill ID na pag-appointment. So, next na tayo guys, no? Kapag ano po ang nasa government address po ninyo, yun po ang ilalagay ninyo at wala na pong iba. Kasi in my experience po, nilagay ko sa aking e-fill ID dati ang address na nire-rent namin, pero hindi ang address ng nasa ID ko. So na-reject po ako doon. Ibig sabihin, bawal po ang ibang address kahit nagre-rent ka na or talagang yung temporary na address mo ay nasa ID mo, okay po yon. Pero kapag po ang address ninyo ay iba sa pinag-uupahan ninyo, guys, sundin nyo na lang guys ang nasa ID ninyo o address tirahan ng nasa ID ninyo. Yan guys, yung tips ko sa inyo para ma-approve agad guys ang TIN ID ninyo. So, yung number 2 naman guys, huwag nyo kakalimutan din ang yung zip code or yung zip code ninyo na tinitirahan ninyo. Or, kaya sa akin, Cubao kasi ako, yung Manila. So, yung zip code ko is 4 na 1. So, ilalagay ko sa zip code ko is 111. Pero guys, yung naman, kapag tama naman yung in-address nyo doon sa register ninyo, automatically naman na yan na may lalagay. So, kung kapag hindi naman na automatic, hanapin nyo lang guys, i-search nyo lang guys yung city ninyo para makita ninyo ang yung zip code. So, huwag nyo din kakalimutan guys, ilagay ang yung barangay. Yung barangay guys, dapat kung ano nga po ang nasa ID ng barangay, ayun din po ang inyong i-fill up, yung ita-type sa inyong phone or laptop. So, akin kasi guys, nasa phone lang ako nag-register. Ayan. Okay lang naman guys kung wala kayong laptop. Kasi sa akin guys, nag-register lang naman ako guys sa aking phone. So, huwag kayong mag-alala. So, yung next nating tip naman guys is about, marami kasi
ino-know nyo na lang guys, no, kapag kung manyari may official kayong kamag-anak man or ganyan na nag-aano sa government, yes nyo guys. Pero kapag wala naman, i-know nyo na lang. Sa akin kasi guys, wala naman akong kamag-anak na nag-aano sa mataas na rank ng government, kaya ni-know ko. So, nag-know lang ako yun guys. So, pagkatapos yun guys, ilagay nyo na lang yung phone number ninyo. Ayan. Ang tip ko rin sa inyo guys ay kapag mag-fill up po kayo ng name, dapat po sa middle name, mismong middle name ninyo. Kunyari, ang middle name ko is Singapore. Ay, kunyari, yun yung apelyido ko Singapore. Eh, di ba kapag nag-aano tayo ng pangalan natin, nasa middle name natin is yung ano lang, yung alphabetical lang, as in isa lang. Pero guys, recommend ko sa inyo guys, ay ilalagay nyo ng full. Kagaya ng Singapore, kailangan nyo ng hindi lang yung S, hindi lang yung anything na alphabetical ng inyong middle name ay dapat po buo. Kasi guys, in my experience again, na-reject po ako ng many times dahil po nilagay ko sa aking middle name ay iisa lang na alphabetical. So guys, recommend ko guys, dapat buong middle name po ninyo ilalagay. Syempre guys, huwag nyo kalimutan yung first name ninyo and yung middle name na buo guys buong ilalagay, and sa huli ang inyong last name. Buo din po lahat yan. Mismong lahat po buo. So, kung wala naman kayo guys na government IDs, no, i-recommend ko sa inyo birth certificate guys. Kasi yun guys ang pinasok ko nung una pero hindi naman siya na-reject. Pero nung pangalawa na, pinasa ko na yung e-fill ID ko na lang kasi parang mas gusto ko pa yung e-fill ID, no, kaysa birth certificate. Sa inyo naman guys, no, kung wala naman pa kayong e-fill ID or anything government IDs, pwede naman siguro yung siguro yung birth certificate. Basta guys, kung ano yung nasa birth certificate nyo, again, kung ano yung nasa government IDs ninyo, yun po ang susundin ninyo. And guys, no, kapag birth certificate naman guys, diba saan kayo pinanganak, ay ilagay nyo lang guys yung saan kayo pinanganak sa may diba sa birth certificate, makikita nyo naman yun guys kung saan pinanganak, diba? Isulat nyo lang yun, i-type nyo lang yun guys ng buo. Wala pong mga lagpas-lagpas po yun. Kung ano po ang nasa birth certificate ninyo, ibuo nyo po yun kung saan po kayo pinanganak. Yun lang guys, no? Tapos meron pa ang TIN IT or yung TIN ID number. So yun kasi guys, marami nagtatanong sa akin tungkol sa TIN number, yung TIN number, no? Guys, kapag natapos nyo lahat ng mga tinips ko tungkol sa registration man hanggang sa unang-una, marami po ako guys na video about sa TIN ID. Check nyo guys sa aking YouTube channel. Maraming nagtatanong kasi guys tungkol dun And ang lagi ko na-recommend guys, lagi kong kino-comment, lagi kong sinasagot sa comment guys, ay mag-register po muna kayo. Opo, kaya binanggit ko po yung mga tips ng registration kasi guys, hindi po kayo makakuha po ng TIN number or TIN number kapag hindi po kompleto ang iyong registration. Kasi guys, kapag nabuo nyo po yung sinasabi kong registration na step 1 po yun, ay makakatanggap po kayo ng email. Ibig sabihin ay approve po ang inyong registration. Kasi pag na-approve po ang inyong registration, ibig sabihin magbibigay na po ang BIR sa inyo ng TIN number. And guys, kasi kapag may TIN number na kayo, ibig sabihin meron na kayong record sa kanila. Diba? Pero pag once guys na nag-error ang inyong TIN ID or yung magiging TIN ID ninyo, kasi makikita nyo guys after 3 days kasi yan guys, or sa akin kasi in my experience 3 days lang yan, 3 days po ang experience ko, kaya iba-iba po tayo ng case. Sa akin po ay 3 days ko lang po natanggap ang aking TIN number or yung TIN number ko. So pagkatapos nyo guys na receive ang inyong TIN number, pupunta po kayo ulit sa inyong OROS. Magla-login po kayo ulit doon. Kapag nag-login na po kayo ulit doon, makikita nyo na guys yung digital TIN ID ninyo.
But guys, sometimes may problem po ang BIR. Ibig sabihin, kapag need pa po nila ng information, magfo-form po kayo ng ng BIR form S1905. So, paano yun guys, no? Check nyo guys ang aking YouTube channel at meron pa akong tutorial ng paano mag-fill up and isa-send yan guys to RDO. RDO kasi guys, kung saan nyo isa-send ng inyong form ng S1905. Meron po akong tutorial po niyan. Check niyo po ang aking YouTube channel. Meron pa akong tutorial ng BIR form S1905 at saka yung RDO email. Paano i-send sa RDO email para ma-confirm po ang yung step 2 registration. Para guys, meron na kayong digital TIN ID. So, yun lang guys, no? Kung may tanong kayo guys, comment nyo lang guys. Salamat guys kung natapos nyo itong video to hanggang dulo kasi this is important guys, lalo na kung maghanap kayo ng work or mag-open man kayo ng bank ninyo kasi guys, maraming paring bank na naghahanap ng secondary ID, so pwede po itong TIN ID na to. So, bago kayo mag-leave guys sa aking video, don't forget subscribe guys to my channel and i-check nyo guys yung mga tutorial ko about sa TIN ID kasi makakatulong po sa inyo kasi based on my experience po yun. So, guys, yun lang guys, no? Wag po kayong kalimutan subscribe and mag-comment po kayo kung ano pa pong kailangan ninyong malaman para po maibidyo ko din po iyon para masagot ko po ang inyong kailangan. So, yun lang guys. Don't forget to subscribe to my channel. Check my YouTube channel for more tutorials ng TIN ID or other government ID or anything po na kailangan ninyo. So, yun lang guys.